Kahit pirmado na at epektibo na ang 2024 national budget, determinado si Senate Minority Leader Coco Pimentel na questionin sa Korte Suprema ang 450 billion pesos na isiningit sa unprogrammed appropriations ng national budget. Ang unprogrammed funds ay karaniwang nakalaan sa mga hindi prioridad na programa. Yun nga lang, wala pang tukoy na pagkukunan para sa pondong ito at mailalabas o marirelease lang ang pera kung may sobrang pondo ang gobyerno. Kung orihinal na National Expenditures Program o NEP ng DBM kasi ang titignan, halos 282 billion pesos lang ang hinihingi nilang unprogrammed funds ngayong taon. Pero sa bicameral conference ng Senado at Kamara, dinagdagan pa raw ng mga mambabatas ng 450 billion pesos ang naturang pondo para isubmit at papirmahan sa Pangulo. Kaya sa pinal na 2024 General Appropriations Act o GAA, 731.4 billion pesos na ang unprogrammed funds, higit doble sa orihinal na plano. Kaya lumalabas daw, nasa 6.4 trillion pesos na ang budget ngayong taon, imbis na 5.7 trillion pesos lang dapat. Ayon pa kay Pimentel, pangatlong taon nang dinadagdagan ng Kongreso ang unprogrammed funds, kaya may kinakausap na raw siyang taga-Kamara para samahan siyang maghain ng petisyon sa Korte Suprema. Dahil malinaw na paglabag daw ito sa konstitusyon, lalo't presidente lang ang pwedeng mag-request kung magkano ba dapat ang unprogrammed appropriations. So parang nasisircumvent din yung idea na supplemental budget. So meron palang mahalagang gagastusan. Meron naman palang available na pera. Bakit natin ilalagay ngayon sa unprogrammed at gagawin mong conditional na proper way to do it is to enact a supplemental budget. Depensa naman ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda, walang illegal sa dinagdagan na unprogrammed funds. Sumangguni raw kasi sila sa DBM at kinumpirma nitong hindi bahagi ng fiscal program ang unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, hindi labag sa konstitusyon kung dagdagan ang pondo rito dahil hindi raw ito kasama sa appropriated budget na nirekomenda mismo ng Pangulo. Sa ngayon, target daw ni Pimentel na maihain ng reklamo sa lalong madaling panahon. Kung manalo, pwede raw ideklara ng EC na unconstitutional ang buong 2024 budget o kaya naman ang ilang bahagi lang nito gaya ng 450 billion pesos na unprogrammed funds. Sakaling madeklarang unconstitutional ang buong 2024 budget, pwede naman daw magpatupad ng reenacted budget. Dito, ang naipasang budget noong 2023 ang siyang susundin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.